nabasa ko eh. Ito oh, pahinga ka muna. Pahinga ka muna. Ang cute, at least it reminds me kasi galing kay LJ. Ang cute, no? At dadalhin kita sa Alapaap. Okay, at least may food for the thought ako today, no? Pahinga ka muna. Kayo ba, mga constituents? Nakapagpahinga na ba kayo? Diba? Walang pahinga dahil tinan mo naman tuloy-tuloy ang trabaho natin. May mga pupuntang burol, may pupuntang tupad, may nabigyan tayo ng food packs, 'di ba? May mga ayuda at yung isa social media manager natin. 'Di ba? So, anong petsa ba ngayon? So sobrang busy ko na hindi ko na alam. Ano na bang petsa ngayon? September 17. September 17. Ano bang nangyari ng September 17? Nung September 17, wow, akala mo talaga. Wala talaga. Nung September 17, 1974, 72. Alam niyo nangyari nun. Yun yung mga panahong pinag-iisipan na yung martial law. 'Di ba? Hindi ko alam, 1917. Kailangan magmukha ka lang, look smart, think smart, act smart. 'Di ba? Wala namang kay question sa'yo. Noong September 17, 1972, alam niyo ba, na ito yung mga panahon na bago pa i-declare ang martial law. Eme lang, hindi ko talaga alam. So, ano ba mga, nasa loob pa rin tayo ng Ghost Month. So, ingat-ingat lang sa ating mga kababayan sa mga pagpirma ng mga dokumento and so forth, so on. Ano pa bang meron pag September? Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalo tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Birthday ng isa sa mga Birthday natin. ko, Kags. Tanod, happy birthday. I wish you all the best and the worst para balanse. Oo. And ano pa? At ano mga latest natin ngayon? Hindi niyo na alam mga latest natin ngayon. So, may mga nag-aaway ba sa tanod natin? Kasi last week, 34 ang mga tanods natin. Ngayon, 17 kumalahati. Siguro nag-aklas-aklas. Siguro may kampihan kayo dyan, no? Hindi talaga mawawala yan. Kahit nung college kami, meron talagang kampi-kampihan. Kasi nag-aaway ang mga section A, B, C. Uso yan sa mga mag-aaral natin, di ba? Ayan, so bago pa tayo dumating sa mga puntong wala nang talagang kakwenta-kwenta at maging walang kwentang podcast na ito, hi Director Net. So, pasok na natin ang ating mahiwagang iPad. Mali ka eh. Hindi. Hindi. Ito ay ang ating pinamagatang BFF tungkol sa BFF. Ang BFF ay bride's fake friend. Kags! Ako po ay isang 25-year-old female, married, at may best friend ako, 26-year-old female. So, 1 taon ang tanda ng best friend niya. I recently got married, intimate wedding lang, close friends and family lang ang invited. Meron akong ex, 12 years older sa akin, and mayaman. So, kung 25 siya, so 37 na yung ex niya. My BFF is sexy, ito yung 26 years old, outgoing, social butterfly literal. And she loves to show off things, kahit hindi naman sa kanya. My ex and my BFF both attended my wedding. Bakit nandun ang ex mo? Oh, no! Sino ang matino na mag-i-invite ng ex niya sa wedding? They're not so close, pero they know each other because of me. Okay naman sa husband ko na umattend si ex. Okay, binabawi ko na. Bakit ba ako nangingialam? Wedding mo yun. Because we ended things on good terms. My ex even congratulated me and my husband personally.
nakilala ko si ex. Sorry, akala ko yung husband niya yung nag-congratulations sa kanya na, congratulations, kasal ka na sa akin. Hindi pala. Congratulated me and my husband personally. Nakilala ko si ex, nakakabawi pa lang niya sa business niya. And hindi pa siya ganun kayaman, pero he is really hardworking. And now, he has expensive bikes and sports cars. And very happy naman ako sa achievements na nakakuha niya because pinaghirapan niya yun. Nung umattend yung ex ko sa wedding, gamit niyang car is yung sports car and grabing na-hook yung BFF kong social climber. Kasi nakita niyang may expensive car yung ex ko, which fits her social climbing lifestyle. That's what I'm gonna say. Sabi ko, baka hindi social butterfly yan. Baka social climber din yan. FYI, my BFF knows yung buong love story namin ng ex ko, our struggles, and why we choose to separate. Nagsumbong sa akin yung ex ko na nagpapahatid and gusto daw makipagkita ng BFF ko and keeps on messaging him sa social media niya, which he already blocked. And in-inform niya ako na ganun ang ginagawa ng kaibigan ko. Kaya pala, nanlamig sa akin yung kaibigan ko and lagi niya ako binubuli and kept persisting na she will wear sexy dress sa kasal ko para siya ang bida. I said no. Kasi minsan lang ako ikasal at dapat ako ang bida. By the way, nagsuot pa din siya ng revealing na damit. Hinatid siya ng ex ko at nagalit siya sa akin kasi sayang daw yung outfit niya. Valid ba yung inis ko sa kanya, Kags? Hindi ko na kasi siya pinapansin at ako pa ang inaaway niya because I'm so unreasonable daw. Talaga naman. Ang tanong ko, una, kung bakit nga nandun yung ex mo pero nasagot mo naman, 'di ba? Kasi natapos naman kayo ng maayos. Pero panalo sa bingo, bus, 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 bus. Ang pino-point out ko dito, bakit I know that your BFF is a social butterfly turned social climber, pero parang feeling ko wala na dapat siyang pakialam doon sa nangyayari sa kanya at sa ex niya. Tama ba ako, mga tanod? 'Di ba? Parang I get the hiya that she gets from it. Parang, kaya, best friend ko yun. Tapos ex ko yun. We're on good terms. Pero baka mamaya, alam mo, perahan lang niya yung ex ko o baka mamaya may gawin siya masama. Ako ang rason kung bakit sila nagkakilala. So, yun lang nakikita ko dito na dapat siguro wala ka nang masyadong pakialam doon sa nangyayari sa kanila. And I think naman your ex is smart enough to know if ang tao ay ginagamit lang siya o hindi. Ano ang komento ng ating mga tanod? Parang itong si girl, masyado pa siyang maraming pakialam dun sa ex niya. And the way niya i-describe yung success is parang it's giving the one that got away. Parang ganun parang nava-vibe ko na naiinggit siya. Kasi tama nga, Kags, yung sabi mo na wala ka na dapat pakialam. Kasi may buhay nila yan di ba? Ang sineselebrate nyo sa araw na yan is wedding nyo. Yes. Wedding mo at saka ng mapapangasawa mo. Pero bakit parang ang main concern mo talaga is yung ex mo na nagkakaroon sila ng something nung best friend mo na parang yung hate kasi sa best friend is parang nanggagaling sa inggit Oo. Kasi ang dating sa akin, parang nung successful na ngayon itong si Guy, si ex niya, biglang mai-expin itong ni best friend niya. So parang naiinggit siya. Yun yung nabavibe ko sa kanya na in the first place, dapat wala ka ng pakialam. Tama. Ako ang tanong ko dito, BFF ba talaga sila to begin with? Kasi baka mamaya, siya lang ang nakakaramdam nun. Hindi pala siya two-way, hindi pala siya mutual. Baka ikaw lang yung
nag-iisip na best friends kayo, maybe ikaw yung tipo ng friend na for show kasi nga may kaya and that's why she sticks with you. 'Di ba? Ano pa ang mga comment ng ating mga tanod dyan? Kags, ako. Oh, saan ka? Ilang beses kang rumonda sa isang linggo? Bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Masyado kasing madaming mga tambay ngayon, Kags, kaya Okay. sinisigurado natin yung so ano. peace and order ka. Yes, Okay. Anong mo, masasabi mo dito? Ako, Kags, ang tumakbo sa isip ko, total kanina pa ako takbo ng takbo. Yung best friend mo is hindi Ay, ba- wala. Hindi na kami best friends. Wala na. Ay, sorry. Ano ba? Ako ba tinatanong Hindi, yung mo? may asawa kasi, Kags, yung may invite okay, dun sa okay, wedding. okay. Hindi, Kags, parang, di ba dapat parang, di ba sa atin, may bro code dapat, di ba? Parang, best friend kita, hindi ko dapat anuhin yung ex mo kasi as a respect na din. Tama. 'Di ba? And nasa wedding mo pa, parang ba't dun pa ako as a best friend mo? Ba't dun ko pa anuhin yung ex mo? And aside from that, parang talaga bang for show yung gusto ko lang? Gusto ko ba ma-experience yung experience mo before or ma-experience yung hindi mo na-experience ngayon dahil wala na kayo? 'Di ba? Parang ganun yung May lumabas punto. diyan, 'di ba? May point. 'Di ba? So, kayo, sa mga babaeng tanod dito, wala ka masi? Ayan. Anong masisay mo? Dun sa may bro code, Wala kayong ganun. like for me personally, parang hindi masyadong magmamatter. Lalo na nga kung wala na akong paki sa ex ko. Kasi sabi naman niya, good terms sila. So, di ba minsan parang pag good terms, kung best friend din talaga yung tingin niya doon sa best friend niya, tas nasa good position na yung boyfriend niya, di ba pwedeng dapat happy ka kasi nasa good place silang both. Tas why not if maging sila. Pero I feel like hindi lang sa boyfriend yung inis niya. Kasi parang sinasabi niya din yung parang damit dun sa wedding. So parang feeling ko hindi lang dun sa, meron pa siyang ibang issue dun sa best friend niya. Lumabas tayo sa issue na yon kasi parang I think it's settled. Una, nawindang tayo bakit nandun yung ex. Pangalawa, parang yun nga, may mga bro code. Pero if you've really moved on, wala na tayong pake. Pero ang punto dito, Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, bus, 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 bus. masasurvive ba ang isang friendship if hindi nagmamatch yung values nyo? 'Di ba? Parang, ang tanong dito, dumada move si BFF kay ex. She wants to upstage your wedding. What would you do? 'Di ba? Hindi kayo tugma ng values. Dapat kaya nga kayo best friends forever kasi stick kayo, hindi yung pati ako inaaway mo, 'di ba? May mga ganun Kags, eh. bakit parang personal yung atake sa'yo? Wala ito. Alam mo naman ako, dapat paglingkuran natin ang mga chinstituents at talagang dapat lahat to. Pero napagdaanan ko naman kasi yan. Di ba nga, sa English, been there, done draft. Care to share? Done that pala. Ha? Care to share? Hindi, meron lang kasi kaming, meron lang kasi akong friend before na talagang super, siya, apple of the eye. Ang cute niya, so sobrang cute niya, ang sarap niyang tirisin. Pero, you know what, ang dami na kasi talagang sumuko sa kanya. Isa ako at yung friend ko, ang hindi talaga sumuko. We've been there through thick and thin. Talagang yung mga moments na mga highlight na events ng buhay niya, we were there.
Pero nakakatawa kasi kagaya nga nito, hindi nagmamatch yung values. Dapat kung sino yung nandiyan sa'yo, hindi mo naaawayin, di ba? Dapat ganun lang kayo. Ako to, ikaw to. Diba? Yun ang nangyari ngayon. So, medyo dead man na lang tayo sa mga ganyang klaseng tao, 'di ba? Pero yun nga, pag inaway ka, mahirap eh. Awayin mo rin. Pag binato ka ng bato, babatuhin kita ng concrete. Hollow blocks pala. May mga masasabi ba kayo? Kags, I feel like, parang it's more of the values din talaga nung letter sender natin. Kasi sabi mo nga, di ba, parang kung di naman pala talaga kayo nagmamatch, bakit mo kinikip yung person na yun? So parang it also says something about her. Yes. And more so of her insecurities also. Oo. And then, Ikakasal ka na eh. Araw mo yan eh. Ikaw ang pinakamaganda. Bakit mo hahayaan na i-outshine ka ng bugelya? Ibang episode pala yun. hindi, pero alam mo, tama ka. Kasi kahit effortless ka, makikita ng tao yun eh, na bakit ganyan ang suot niya, hayaan mo na lang. Dapat, ang importante sa'yo, yung wedding day mo, because ito yung pinaka-highlight ng buhay mo. So, kung may friend ka dyan na gusto kang i-outshine, hayaan mo siya, dahil makikita ng mga tao yan na, ay, bakit ganyan? Parang medyo off. So, mababash na siya ng mga guests mo, 'di ba? Tsaka alam mo, ang ano dito, kapag ka, 'di ba, uso na ngayon in this age na mag-block ka, hide ka ng mga tao, mag-restrict ka. Alam mo, hindi 'yun because sa taong 'yun eh. It's because of you. Because you want to protect your peace, your sanity, 'di ba? Boundaries back, Kags. Yeah. Boundaries. Kaya pag may nagsabi, alam mo, may nagsabi sa akin na paano naman ako sasagot? Binlock ako niyang kaibigan nyo. So, anong gagawin ko? Ayaw kong makita yung pangit mong mukha. Diba? It's for my own peace. Kags, Ano yun? how do you move on from a failed friendship? No one is moving on. Walang mag-move on because I keep grudges. Because pag may drama, mas masaya ang buhay. Tama? I protect my peace, but I will not protect your peace. Diba? Kung gago ka, mas gago ako. Oo. Yung Kags, siguro pwede natin tanungin yung mga tanod. Oo. Kasi si Kags nag-hold ng grudge. So, itong mga co-tanods ko, Kags, pwede nating tanungin. How do you move on from a failed friendship? How do you move on? After all the lying, after all the... Oh, no! Grabe, parang hindi na ito tungkol sa letter sender natin, Kags. Eto kasi, binubungkal mo lahat eh. How do you move on? Ako, feeling ko, Kags, number 1 mong gagawin is tanggapin na it failed. Kasi not all the relationships will stay. It was just a phase. It was just a phase. Diba? Kumbaga, parte siya ng buhay mo. Parte sila ng buhay mo at one point. Pero hindi sila meant to be with you To for stay the with rest of you. your life. Yes. Mahirap tanggapin yon. It's a big process. Pero, yun yung step 1. Kasi pag natanggap mo yon, maiintindihan mo na yung importance ng pagmamahal mo rin sa sarili mo. Importante rin kasi yon. Kasi, kunyari, people pleaser ka, 'di ba? Parang palaging yung mga kaibigan mo yung iniisip mo. This time, piliin mo yung sarili mo. Correct. So you can move on. Magandang point yon. Maganda yon. Maganda yung sinabi ni Tanod number 69. Yes. Meron ka sasabihin? Feeling ko, Kags, lang yan eh. Balita, trending, tugtugan, trabaho, gadgets, pati ang trip mo. Lahat nagbabago. Pero ang sayang kinagisnan, hindi nag-iiba yan. Dumadami man ang paraan ng pag-e-enjoy, lagi nyo kaming maaasahan. Secure ang bawat cash in at withdrawal, kaya safe ang perang pinagpapaguran. Mas swabe ang access, kaya hindi ka mabibitin sa good vibes. Mula noon hanggang ngayon, magkasalot tayo sa bawat panalo. Kaya nagpapalit-palit man ang uso, isa lang ang sigurado, tuloy-tuloy ang saya kasama ang Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone.
friendship parang relationship lang din. Kasi yun, parehas mo naman kasama sa ups and downs mo yun. And first siguro na gagawin mo is yun nga, i-accept mo na may hangganan or may limitations if lalo na pag di kayo magkasundo. Wala pa man ding parang yung boses mo, no? Na-distort na. Parang na-distort na yung boses mo, no? The second is yun, either i-block mo. Kasi yun nga, sabi mo kanina, yung peace mo. And lastly, Ayoko doon. ayoko din. Ayoko doon. Hindi, kasi natin Ayoko mahuli. din sa point mo na huli. Yes. Ayun, ano lang, move forward, parehas kayo. And ayun, if may chance man na mag-rekindle kayo ng friendship nyo, kunyari may Hindi. mapag-uusapan Ikaw ba? kayo. Depende ba? sa sitwasyon yun. Oo. Di mahirap yun. At saka alam mo, kahit sabi mo, half meant yung sinabi ko na I keep grudges kasi sino ba naman ang ayaw ng mapayapang buhay, di ba? Pero sabi ko nga if gusto ko ng drama, I wouldn't have blocked you. Kasi may mga kilala ko, hindi ko sila iba-block. So that they would see how good, how prosperous my life is. Mas yun, di ba? Parang mas in your face yun. Ako nga parang, okay na yun na hindi tayo, okay na yun na hindi tayo nagkikita. Di ba? Nagets kita dyan, Na parallel na lang tayo. You're moving forward, I'm moving forward, pero ang parallel lines don't meet na. Di ba? You forgive, but you will never forget the disrespect. Correct. That Okay, wala nang lastly ha, kasi nasabi niya na kanina. Ayoko doon. Agree ako sa kanila, Kags, actually. Isa kasi sa pinakamasakit na breakup talaga yung friendship. Oo, Actually, ang totoo hirap na naman yan. mag-move on dun eh. Saka sino may gusto, di ba? Sabi nga nung isang tanod natin, tanggapin natin na nagkaroon din naman tayo ng happy memories, nagkaroon tayo ng core memories with them, may mga na-witness din sila ng mga magagandang, alam mo, nung bumili ako ng sasakyan, isa sa 2 tao na nandoon was my enemy. Oo, nandoon siya. 'Di ba? At least, so parang naaalala ko yun, na nung unang sasakyan ko, ang kasama kong kumuha sa kasa ay yung friend turned kaaway ko na ngayon. 'Di ba? So tanggapin natin, hindi ko pwedeng isantabi, hindi ko pwedeng burahin 'yon at hindi ko pwedeng i-omit 'yon at baluktutin kagaya ng mga history, 'di ba? So yun, ano yung sinasabi mo ulit? Kasi naano ako yung black coffee ko Bus na Ayun nga, pinakamahirap. Tapos, siguro, bukod sa tanggapin, anong tawag dito? Kailangan mo din i-acknowledge na may mali ka din. Tapos may mali din siya. Tapos minsan kasi mahirap bitawan yung mga memories. Pero may mga friends talagang seasonal lang. And that's okay. So minsan kasi yun, people pleaser, may pagka people pleaser ka. So, oo, di ba? yung kasi from experience, recently lang, Kags, meron akong friend na in-FO ko siya for 5 years. So, for a very friend long... mo for 5 years, tas in-FO Hindi, mo? friend ko siya from elementary. Tapos in-FO Tas mo siya for 5 nag-FO years? kami last 2020. Okay. Until now? Tapos this 2025, nag-rekindle kami. Okay. So, yung natutunan ko doon is una, yung galit, masarap siya actually. Pag nagalit ka talaga. Tama naman. Parang ang sarap gumante, ang sarap magalit, ganon. Pero in the long run, parang babalikan ka niya. Iha-hunt ka niya sa utak mo na parang, bakit nga ba ako galit? Tapos parang ang bigat-bigat lagi ng feeling mo. Tapos na-realize ko na ang sarap pala magpatawad. Tapos, Hindi ko kaya. kaya mo yan, Kags. Pero ako, Bahalang araw. ako yung tipo ng, hold that thought, Ako yung tipo ng tao na, hindi kasi ako confrontational So parang, ang feeling ko, matanda na tayo, alam mo na yung ginawa mo sa akin. So, di na kita para kausapin pa na, i-confront pa na, hindi rin kasi ako confrontation, di ko nga sinasabihan na I love you nanay ko, di pinatapon ko sa silang, diba? So parang,
ang akin, alam mo na yung ginawa mo, so hindi na tayo mag-uusap. So kakat na lang kita. But case to case yun ha. May mga tao naman ako na talagang iniipon ko yung courage to, kasi ayaw mo mawala yung friendship eh. Pero pag may mga ganun na umuulit na, talagang repetitive na, ay hindi na. So, siguro, ganun ako sa sinabi ng isang tanod, forgive but not forget. Pero yung forgive doon parang, yung hindi na para mag-rekindle pa. Yeah. Actually, marami namang way of forgiveness. Pwedeng hindi mo na siya pansinin. Tsaka isa sana realize ko, parang hindi naman porket nag-rekindle kayo is friends kayo ulit. Pwede. Pwedeng, lang, talagang parang closure lang. Pero hindi na kailangan na ayoko. Kasi may mga iba nagtitake advantage. If lang. you welcome them again in your circle, may friend ako na gano'n na when I welcomed him again on my circle, natuto na siya eh. So parang okay, give ko sa'yo, pero markado ka, 'di ba? Parang hindi mo na mauulit yung ginawa mo sa akin noon. Pero meron talagang hindi na mauulit kagaya ng episode na ito dahil next episode na ang mangyayari. Thank you so much mga tanod! Ayan. Guys alam nyo, we are just here open for your comments, for your reklamo, mga suggestion, mga gusto idulog, mga kung gusto niyo lang mga may i-share lang, SKL, share ko lang Kags. Follow nyo kami sa aming mga socials na makikita niyo sa inyong mga screen. At kung nakikinig kayo, i-follow nyo kami on all our socials, Kags Help. Ako po ang inyong lingkod, Kags Chino. Muli, maraming salamat sa pakikinig dito lang sa Kags Help with Chino Liu. Babasa ako. Pahinga ka muna.